Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. So, dito nabobobohan talaga ako kahit kailan, no? Alam niyo yung yung concept ng April Fool's Day, 'di ba? So, tradition itong April Fool's Day na alam mo yon yung mamprang ka sa April 1. 'Di ba? May mga bugok na nakikiuso kasi nakikiuso kasi sa ganyan. 'Di ba? Hindi naman masama na makiuso sa ganyan, kaya lang you have to understand pag ginawa mo sa Pilipinas kasi 'yan. Hindi naman natin kasi culture 'yan eh, yung April Fool's Day na 'yan. Hindi naman masama gumawa niyan, 'di ba? Pero alam mo naman na yung mga kababayan natin ay karamihan ay hindi naman familiar sa kaugalian na ganyan. Bubong-bubo ako minsan sa mga gumagawa ng April Fool's Day joke na hindi pinag-iisipan. Katulad nito, no? Ginagawa, I mean, ano ba? Tapos pag nagkaroon ng backlash dun sa ginawa niya, sasabihin KJ yung mga nagalit. Tapos mag-i-explain tanga ka ba? Hindi naman natin kasi culture yan eh. Ito, tingnan. Alam mo, parang binabaril nila yung, alam niyo paggawa ng prank, may art yan. Tsaka, yung ilugar, sa bagay, April Fools naman, pwede naman, pero, may art ang paggawa niya, hindi basta banat ng banat na pati paa mo, binabaril mo. Pambobong April Fools. Ito ay post ni Sir Lloyd Barroa. So nakalagay dito, Shalom, si Sir po ay taga saan ka nila galing, Sir? Taga din ka? Barangay Rizal, Pontevedra. Pontevedra. Si Sir po ay bumili ng 150,000 na anting-anting. Yan po. So, pangkalahatan to, lifetime. 200,000 to, pinadiscount ko si Sir ng 50,000 kasi malapit. Pontevedra, medyo malayo. Kaya naka-discount to, ha. Lifetime na to na protection ni Sir. Yan. 150,000, nagbinta si Sir ng kalabaw sa isang sasakyan para mabiling anting-anting, ha. Yan. Mayaman si Sir eh. Shalom. Ito po yung patient natin. From taga saan ka, ma'am? Dingli. Dingli, Iloilo. Malayo pa pala. Inubaan pa. Sinibaan. So, si ma'am po ay bumili ng ating anting-anting para siya ay may lifetime protection. Yan. So 150,000 ngayon nagkaroon ng backlash yung niya, yung post niya, 'di ba? Tapos sasabihin niya good vibes, wala eh. Hindi, wala pa rin wala pa rin sa lugar, men. Kasi yung alam mo, may katulad na sinabi ko kanina, may art yung may art yung paggawa kasi ng April Fool's Day. Unang-una, dapat hindi na apektuhan yung sarili mo at yung mga kasamahan mo. 'Di ba? Kasi parang ang message na kahit joke yan, men, may mga kasamahan kang legit din na pwedeng isipin din na mukha ka rin pera. Let's say joke yan, Hindi naman lahat kasi obviously hindi lahat ay nakuha yung joke mo kaya tuloy hindi ka naintindihan at maraming bash ka nakuha. Instead na magtawanan tayo sa April Fools mo, marami pang nainis sa'yo. 'Di ba? Saan ba nagkakamali yung mga ganitong uri ng katarantaduhan at kagaguhang prank? Na akala nyo cool yung ginagawa nyo. Dapat iisipin nyo, wag nyong idadama yung professional yung trabaho dyan sa April Fools na yan or yung passion nyo. Kasi katulad niyan ano mo yan parang linya mo yan tapos bababuyin mo ng ganyan para lang man-trip ka ng tao. 'Di ba? Tapos pagka nadala mo passionate din yung mga taga-subaybay mo sa'yo,
'Di ba? Pinagkakatiwalaan ka din naranasan kahit hindi April Fools, naranasan ko 'yan. May nakaaway nga ako nung nagawa ko yung peking video dun sa peking video dun sa hospital, na kahit may layunin ako na, yung sa akin yung layunin ko talaga na yon para turuan, may nagalit pa rin sa akin at hindi ko masisisi yon. Kasi passionate kasi sila dun sa sa linya na tinahak ko 'Di ba? Pambobo kasi itong ganito. Yung sa akin, hindi prank yun ha. For educational purpose sa akin yun. May nagalit sa akin. Yan pa kayang layunin mong manloko lang? Na wala ka namang purpose? Di ba? Layunin mo lang para mag-enjoy. Ang tanga mo naman, men. Di ba? Parang ganito lang yan, parang binaril mo yung sarili mong paa dyan sa April Fool's joke mo. Ano ibig ko sabihin? Let's say ganito, ang negosyo mo ay restaurant. Tapos mag-April Fools ka na ang lahat ng pagkain na binibenta mo doon ay may lason. Biglang in-announce mo, habang kumakain yung mga yung mga customer mo, biglang in-announce mo, announcement, may nalaglag po kasing cyanide doon sa niluluto namin kanina. Yung mga nakakain po, pasensya na po. Hindi mag-aalala. Alam mo, ang bobo nung prank Kasi pwede ka naman mag-isip ng prank na hindi na-apektuhan yung credibility mo. Hindi na-apektuhan yung serbisyo na binibigay mo. Pwede ka mag-prank na kunyari nakagat ka ng buhaya na wala namang kinalaman sa pagiging albularyo mo. Pwede yun. 'Di ba? Para pagka nalaman ng tao, nagjo-joke lang pala, akala ko naman totoo. Pero yung ganyan, men, ano ba? Ano pa bang pwede maging prank niya na ako po magpapaalam muna sa dahil ako'y nanalo na po sa loto, hindi ko na kailangan magtrabaho. Mga ganon. Alam mo yon, yung hindi naapektuhan yung nagbebenta po ako ng Rolex na halagang 20,000 lang. Ang daming may isip na prank na hindi nakaka-apekto dyan sa service na binibigay mo. Yan ang tandaan nyo, Pag career nyo, huwag nyo ipaprank ng ganyan para naman kayo mga tanga. Di ba? Actually, hindi na parang When you say parang, hindi ka naman talaga tanga, di ba? Parang. Tanga ka na talaga niyan. Tapos nung nagalit yung mga tao sa'yo, parang sinisisi mo pa yung tao na hindi ka naintindihan. Kung di ka ba naman kasi bobo? Di ba katulad doon sinabi ko kanina, hindi naman lahat ng taga-Pilipinas familiar dyan sa April Fools na yan. So, ibig mo sabihin, yung mga pulis, pwede din gawin dyan. May re-raid din sila na tatarantahin nila yung tapos yung pala yung pala prank. Hindi maganda. Never mo dapat ini-involve yung buhay professional mo sa, di ba profession nyo yan, yung pagiging albularyo. Huwag nyo involve yan sa kalokohan. Kung saan ka nakilala. Kasi, di ba, may chance na na hindi na nahirap na bawiin yun Parang ang nangyari kasi pinaglaruan mo yung damdamin ng tao. Kasi kilala ka ngang ganun Ni wala ka namang purpose. Okay lang sana kung may purpose ka sa ginagawa mo. Ang purpose mo lang kasi man-trip lang. 'Di ba? Tandaan nyo, ang paggagawa ng April Fools. hindi dapat involve yung mga bagay na kung saan kayo pinagkakatiwalaan. Just imagine, patient bumili ng 150 pesos. 150,000. Pero wag ka, baka mamaya hindi prank yan Or kunyari, prank mo nung may nambash sa'yo, ginawa mo ng April Fools. Wala na hindi na Ito, short video lang to,
minsan pag-iisipan din natin, nababaril natin ang sarili natin sa paa dahil sa kabubuhang prank na yan eh. 'Di ba? Binabaril natin tapos hindi mo naman may expect na lahat ng tao ay kasing talino mo na magigets yung pinagagagawa mo kung pakul ka, 'di ba? Yung pasikat pakul ka. Hindi makikere ng tao yan dahil sa larangan na ganyan. Ano ba ang mga kliyente mo at mga follower mo dyan? Mga believer. 'Di ba? Hindi ka naman vlogger na katulad nila Tokomi Brothers na ganyan talaga ang gawain. Or yung nila Malupiton. Hindi ka naman ganun eh. Na ang tanong nyo, hindi na ba pwede mag-prank yung mga ganyan? Hindi na ba pwede? Pwede naman, pero katulad ng sinabi ko, may may discarding mag-prank sa ganyan. Hindi yung idadamay nyo yung larangan nyo. 'Di ba? Ayun sabi pa ng sa akin, dala-dala po niya ang banner ng manggagamot. Katapos maggaganyan. Kaya po bumababa ang tingin sa amin. Ang nagsabi sa akin, kapwa niya manggagamot pa. Ginagawa niyang biro ang dapat ay hindi. Nasa spiritual naman po siya. 'Di ba? Pag nandun ka sa larangan na 'yon, huwag mong gagamitin pang prank 'yon o pang biro. Igalang nyo 'yon, yung nasa nyo. Okay lang sana ganito, no? Hindi ka kilalang manggagamot. Si Malupiton, gagawa ng ganyang prank. Or wow mali, okay lang eh. Kasi hindi naman sila ganun eh. 'Di ba? Hindi naman sila ganun eh. Kahit wala naman silang purpose, okay lang eh. Kasi, prank lang pala, akala ko totoong manggagamot. Pero yung ikaw, totoo kang manggagamot, totoo ka sa larangan na yon, gagaguhin mo yung ano ba? Hindi ako nagsabi niyan kapwa nyo manggagamot yung nagsabi niyan, hindi ako. Diba? Baka mamaya ako naman pagbintang. Na-realize ko, nga naman, para kang let's say, sundalo ka, ipaprank mo yung mga kasamahan mo dun sa kampo na inaatake kayo ng hindi maganda. Pambobo! Bobo! Bobo prank! Tapos kukontrolin yung mga yung mga naniwalang followers. 'Di ba? Parang may kasalanan pa yung mga followers na naniwala na nagsabi na hindi magandang biro yung ginawa niya. Aawayin pa yung mga yung mga hindi nakagets do sa prank niya. Ano ba? Anyway, mga kababayan ko, no, 13-minute video lang to. Ito na yung pinaka pre-show shoutout ko kasi pahabol ko na lang ito eh. Yung ginawa ko kasing video na pang mamayang alas 10. Ginawa ko kaninang umaga, hindi ako nakapag pre-show shoutout. So magandang gabi po sa inyong lahat. 'Di ba? Proceed tayo mamayang alas 10 do sa main content natin. Maraming salamat po. Good night or good evening.